Right, class. Good day. So let us move to another very important concept in machine learning called the gradient descent. So if you remember earlier, we discussed algorithms like naive Bayes, which we rely on probability. But many machine learning models, especially regression models and neural networks, need a way to optimize their parameters. And that is where gradient descent comes in. So, a good way to think about this analogy shown on this line. If machine learning models are like engines, then gradient descent is the mechanism that tunes the engine until it runs smoothly. Kung ano na lang 'no, kung ang machine learning is, or kung ang machine learning mura siya og kaning machine 'no. So, ang gradient descent mao na ang katong process to optimize. Let's say siya ang mo-adjust sa makina 'no or machine aron mahimong kuan siya, mas accurate ang or siya mag-tune ba. So mura ka kanang kung ikaw kuan, kung nakay videoke unya dili maayo imong tingog, so kita ginakuha nato og kuano dili kayo kuan ang tingog sa imong kuano speaker napay mga noises. So atong buhaton is 'di ba mag-adjust ta, mag-tune. So mo ni ang ginabuhat sa, gradient descent. So siya ang mag-tuning para accurate ang imong sound 'no or nindot ang quality sa sound 'no. So daghan siya'y tuning prediction na buhaton. So without gradient descent, so most AI systems today, including the deep learning, would not function properly. So kani gyud ang nakakuan class sa deep learning 'no or kana sa mga neural networks or deep neural networks rather regarding to katong mag-classify og images. Kani man gyud ning kuan class, kaning gradient descent, siya ang way to find na unsa gyud ang best na tuning parameters while nagkuan siya ba, while sige siya training, naman gyud na gitawag na loss 'no, as you can see here. So karon kay na-experience man niya ni na loss na dako kaayo, so pangitaan niya pamaagi na mag-retune siya. Ibalik niya 'tong iyang mga parameters or kanang magkuhan siya 'no, mag-retune siya based sa katong iyang nasinati na loss. Let's say natay loss karon na dako kaayo. So, unsaon na niya pag kanang gitawag mo na siya o kanang back propagation 'no. So, mag-back propagate man kung natay neural network, back propagate na siya. So, iyang somehow ipang-tweak ang niya ang mga, um yung mga parameters o back propagate siya. Then once na mag-auto na pod siya og, train na pod, so makita dai nato na um, naay degradation of loss 'no. Kung let's say kung kani siya kani ninyo makita diri na kaning hill tawag diri 'no, kani siya is mo ni ang loss landscape or how to visualize the loss function. So kaning mga peak na naa diri is mo ni ang pinakataas na loss. So, ang algorithm is mo-try na siya o kanang, um, updates or tuning sa imong parameters para ang each na kuano, instance sa imong training is mogamay gid ang iyang loss. So, mo na iyang buhaton. So, siguro kung naka-try na mo og train og neural networks na siya gitawag na katong mag-drawing na lang ta. Siguro naka-try na mo kuan og neural networks na kuan 'no, plots katong loss function. So, kabantay mo mag-anana siya, hantod murag mo need to zero. So, kani siya class kay mo nitong kung imong y axis diri is katong loss, nya diri katong imong kuan na lang, imong epoch.
ay sorry. So kani siya is ang imong, um, kani ang imong training time or epoch. So diri class kani siya sa pinakasugod sa imong training na mo ni ang katong pinakataas sa imong hill 'no, hill sa imong loss, let's say sa imong graph. Let's say mo ni ang, nasa sa 90 pa ang points sa loss value niya. So kung nakasinati siya og 90 sa iyang loss, so ang algorithm is iyang i-fine tune 'tong imong mga, layers 'no. Then para gradually moubos gyud dapat ng loss ana while training. Though siguro maka-try mo ana class na nay mag-spike 'no. Let's say, asaha namali na akong drawing. So let's say like this 'no, maghimo na lang ko direct line. 'Pag ana 'no nagkuhan siya nag-gradual loss pero nay nag-spike, nya mao na pod siya. So kana siya is normal na siya na nay mag-spikes because 'di man perfect atong kuan 'no gradient descent na model. So iya man ang paningkamutan na okey naka-experience na pod siya og spike diri so iya na po nang i-try na asa dapit sa imong neural networks or sa imong mga layers ang need to re-update or mga biases. So mo na siya sa imong mga libraries sa PyTorch automatic na siya na ginakuan 'no, buhat 'no, thanks to those kung ano nag-develop ani na framework. So on the kuan na lang 'no, in the contrast of this kuan 'no, this topic gradient descent, kini siya is on the back end na ni siya sa imong kuan, gamiton nimo na, optimizer. So siguro makabantay mo na namoy kanang gitawag na Optim sa kung magkuhan mo gamit mo og mga PyTorch na nga mangingon siya na ang imong gamit is gradient descent or napay na Adam. So mo ni sila ang mga optimizer na solutions or algorithms regarding to fine-tune the, certain neural network, okay? So, ang tumong naman gid pod aning kuan class na gradient descent is just to minimize the error. So, as you can see here, so mo ni ang gitawag na iyang model niya 'no. So, kung let's say kung naa dito siya sa iyang peak of katong na-loss, so iyang i-try og reduce ang error. Pero depende po na siya sa imong training epochs 'no, katong training time nimo. So, kung kana sa po siya ma-end, so dito po tama ng iyang kung asa iyang loss na kuano, asa ra siya taman pod 'no, based sa imong epochs, okey? So, moto 'no ang idea on this one 'no, about gradient descent. Okay, next would be okay, this ato lang ituro na kuano, understanding about gradient descent. So, well, here, in kung naka-quantum calculus 'no, so the gradient descent is a vector of partial derivatives. So, well, don't worry about this one 'no, it sounds intimidating. Ang kuha lang gyud na ni 'no, ang ato lang i-discuss here is that what are the important things about this one. So, first, it tells us the direction of the steep katong steepest increase. And the second is it tells uh, s how steep the slope is. So, meaning kani siya class kung balik ta sa katong na slide ganina, mo ni ang pasabot 'no kung unsaon nato siya 'pag, um magkuhan ta og direction kung saan na 'to pag kuhan diri 'no, pag, um, navigate through the kaning gitawag na s kaning a mountain of loss values na naa diri. So, based sa equation, so mo ni ang saan na 'to pag-update sa gradient descent through time na sige siya
naog 'no, kay slope 'di ba kadtong kuan ganina, based aning let's say natay aton lang i-2D ang graph sa ano, loss function curve. So ang ato namang tumong ani kung natay loss, kato visualization nato ganina class 'no, so obviously laylay gyud na siya ang itsura. So in this way kani siya is just an ideal na ano scenario. So karon kung natay dako kay na loss, so atong ikuan diri is unsa atong way to, update ang certain bagong loss na pod in a training time 'no. So let's say here natay, um, so kani siya is so mao man ni ang atong loss, so of course mo na din ang imong input here. So na pod tay gitawag na learning rate class 'no, so basig kabantay mo aning LR na parameter sa PyTorch. So mag-ingon tag let's say 0.0001. Wala siya kaning sensitivity sa atong kuano na unsahon siya pag, kanang let's say, um, kapaspason na mag-learn ng isa ka kuano, imong neural net no in this case. So here 'no kaning theta say ato lang ni mahimayon 'no, kani direct order ko sa learning rate. So kaning theta, represents the model parameters. So of course, this one is, the values the model trying to learn 'no, in this case. So katong mga values na katong mo-represent sa every katong layer sa imong neuron. So i-update ang mga weights ana. Let's say like this one 'no, weight 1, weight 2. 'Di bale kani siya is mo-connect na siya sa another neuron, say like that. Unya class kani siya is of course naggamit ni siya og linear regression diri 'no, sa kaning weight 1, weight 2, weight 3. So pagkuha na ni class kung nanatay ka ng certain katong output sa imong loss, so of course magbalik na pud na siya. Iyan ang i-update ang mga weights 'no, based sa katong, iyang optimization na pod na bag-o ay kanang pag-retrain na pod niya. So ang alpha diri is tong learning rate. So ang isa pod ka kuan ani is siya mo control sa unsa ka ang step sa pag-update sa parameter. So ang learning rate kay kuan siya ang mag-determine kung unsa kadako ang katong step nimo 'no, sa kada update nimo. So let's say here 'no, nag-learn ta 0.01, so sige siya og step mo na ni ang update next epoch wala gyapon 'no, nagkuhan lang siya 0.001 lang iyang step per update. Pero depende na sa imong epoch ha. So basig nakakuha naman ano, so di pod advisable class kung ang imong epoch kay let's say mo-train lang kag 5 epochs 'no, nya moingon na ka dako na kay siya og let's say accuracy 98% or ang loss kay gamay na 0, near to kuan na near to zero. Imo sa ginang siyang kuano kanang i-try to palayo na epoch mo kanang let's say mga 50 ana para wag ta ka-side kung basig na mag-spike di siya on the kuano on the long run niya kani siya kay to narrow ra pod ang learning ani kay pila ra ang iyang na-learn ana na senaryo. So mo nang kuan siya class, sensitive pod niya siya sa kaning epoch nimo 'no. So wa ta ka-side ba sa 5 epochs pag ana niya dako pa dito siya learn ni kuano kanang loss sa 5 epochs na sige nag-step niya og kuan 0.001 so mo 'tong di pa kayo nindot ang imong model. So kaning kuan class, kaning this one is kaning kanina part is the gradient kuan siya of the loss function. So diri ang katong how the error changes
with respect to the model parameters. So let's say kuhaan siya 'no kanang, um, iyatang ingnan kung unsa na direksyon dapat mag-increase kuano para ma-increase ta or dili maka-determine kung kuhaan siya kanang which direction increases the error, the passes. So here, ang nakakuan ani apan aning kuan 'no gradient descent rule is that i iyan ang gina-adjust ang mga parameters gamay ra kay base sa learning rate 'no, hangtod maabot ta sa pinakagamay na minimum error. So over time, so the parameters, moves closer and closer to the optimum or the optimal values, then mo na din 'to ang ka-determine na din ta kung unsa 'tong mga, let's say here the minimal loss. So mo ni siya class 'no kanang, importante kay ning kuan siya gradient descent na kaning mga learning rate kay because kay ba kung dako ra po kay mong learning rate, mo-overshoot siya, overshoot to the minimum kuan din siya niya meaning ana class kung mo-overshoot siya, gamay ra kay ang kuan kanang chance na kuan na maka-classify siya eksakto. Kay kuan man tungod kay overshoot man siya, mo-fail to converge na siya sa imong katong let's say kung namo natong loss function sige na siya ana-ana, 'di siya mo-converge sa kuan ba near zero, sige ra siya ana-ana ano. So let's say natay 14 na loss, nya diri ang 10, so nya diri ang zero, so sige ra siya ana-ana lang gani ang iyang kuan, wala gid siya ni somehow ni near to zero, which is ang optimal gid nato na kuan ginani direction na ingon ta gamay ng loss is near to zero, di gid na siya mo-touch sa kuan class, sa zero, dili na kuano, di na siya mo-touch. So somehow lang 'no, makaingon ta na since kuan man 'no black box mo gid ning neural networks, di nato masayran nganong, mao ni ang iyang parameters. Ang iya lang ani is just to somehow ang katong loss is confident ta na mo-cater siya og generalization in this case. So by going further on this case, so here 'no mo ni akong pasabot kanina 'no sa about the step size. So katong learning rate A 'no, so kung dako kayo imong kuan class, um, abi tawag nato kung too slow, okey? Okay, so dili ta 'no before taning kuan kaning, diagram here. So ang learning rate here is, it controls the step size 'no. So if ang kuan class, ang learning rate is too small, of course, um, kung very slow siya, kay kuan siya, the algorithm is tiny ang iyang step manggod 'no, sa pag-update sa parameters. So, well kani siya na the way around kay, lagi slow siya kay because gamay ra man 'tong learning rate, too small ra man 'tong learning rate. Mo kuan gyapon siya 'no, moabot lang gyapon na siya sa minimum pero ang imong training ani is kuan siya kanang very long time 'no, siya mo ma-reach sa katong minimum nimo na kuan, value. Because tungod kay ang atong gi-declare is kuan man, very small na step size. Pero nakanindot ani kay kuan man pud siya, um,
kanindot sa gamay kay na value is makuan gid siya kanang matarong gid nimo ang training 'no. Lahi ra man pod na kung dako kayo ang kuan class, let's say kung dako pod kayo ang imong large ra kay imong learning rate, mokalit ra na siya og overshoot let's say kung nata diri mag-ambak-ambak na siya. So, nay tendency na mag-overshoot siya sa lain na loss curve diri na side 'no. Let's say here 'no, kani siya na senaryo. Unya na po nay tendency na motaas na po nimong loss, kay dili siya ganid na kuano kanang step, um, di siya ganit og kanang step rate diri 'no, pag-step niya diri 'pag naog. So, nay tendency na mosaka na pod siya, mogamay na pod ng loss, mosaka. So, somehow may nana siya 'no, magkuan siya, na siya mga divergent na kuano ay divergent na behaviors. So, what else here? Okay. So, kato 'no, katong gi-discuss ngayon about too small. So, well, this is the ideal gid na learning rate class 'no. So, kay anam-anamon niya og, find the best parameters 'no, or then dapat mo-reduce ang loss. So, mo ni ang ginagamit gyud sa learning rate is very small lang gid ang kuano, let's say 0.00001 na puyo ba na mag 0.005. So, siguro makabantay mo na sa pagkuano training og, um, kaning neural networks 'no, later. So, critical kayo ang kuan class 'no, kanang pagpili sa imong learning rate because siya ang kuano siya ang mag-check kuwan man gud 'no, siya man gid ang maghatag o kanang let's say kanang pang-converge quickly sa imong kuan 'no, pagkuhan nimo sa pag-traverse ninyo aning sa loss function na curve. So, here kung slowly siya, na siya'y kuano kanang nindot man pod ang iyang kuan 'no, kung gamay kaayo imong learning rate. Pero depende man ni sa imong templada manggod sa imong kuano, nara man diri sa duha actually 'no. Gina-avoid gyud ning mogamit og dako kay na learning rate. Let's say imong ibutan nimo learning rate kay 100. So, of course kuan na siya, di na siya maayo. So, kasagaran gid na is na mga value is, let's say 0.00001 to 0.0001. So, mao na siya 'no, ang kasagaran ng mga learning rate na nara sa kuan 'no. Pero ang tendency lang gid ani is hinay gid ang kuan class niya, pag-converge niya through time 'no. So, uban na depende sa design sa imong neural net, paspas kay siya mo-ana siya 'no, kanang mo near to zero, mag-ana siya. Nya nana din nya dako na din ang iyang, let's say kung ang suro ka bantay suro mo ka ng kuan 'no, mo-ana na din ang iyang accuracy. So, kabantay mo ani na graph, kani siya loss, nya kani siya accuracy. So, dapat mahinani gid na inyong graph 'no. So, mo near to zero ang inyong loss, ang inyong accuracy is dapat of course modako gyud 'no, dili siya kanang kuan diri mogamay na noon 'no sa mo. Okay. So, here, mao ni ang katong kuan the idea of, gradient descent. And next is here. So, unsa man paggamit ang gradient descent for linear regression. So, of course here, kung familiar mo ani kuan 'no, partial derivative. So, um, hindi na lang kay nako ni kuan 'no. So, 'di bale mao ni ang ang atong way around to optimize this linear regression is to, i-update nato ang kaning bias 'no, and the weights this case. So,
sama man ni siya. So, here sige atong himay-himayon 'no para dali ra masabtan. So, here we have, kaning simple model. So, mao ni ang ginagamit sa linear regression, right? So, kaning y equals to wx plus b because linear regression is a line 'no, presented as a line. So, ang x here imong input feature, niyang y is the predicted na output. So, let's say kung mag-predict ka og mga price sa house or saan ba, um, let's say y is the imo-predict ka sa price sa anything kuan 'no, anything gadgets whatsoever. Ang diri is ang input feature 'no. So, kung unsa man ang kuan, ang parameters na makaingon ka na ma-bases sa imong price. Let's say, let's say kung gadget siya, so kung magbaligya ka gadget, so unsay iyang model, ma-value bang model, I think kuan siguro, kuan size sa RAM, storage, yang processor, ayan ano basta butangan lang nato siya og value. So, mao ni siya ang input para maka-predict ta sa price. So, karon kay need man nato siya i-optimize ning linear regression. So, gusto nato somehow gamitan nato og kaning gradient descent. So, here, so unsa may dapat makuan, ma-update sa equation here kung ato na ibutang ang gradient descent. So, unsa man nato ni siya. So, here, we need to create a gradient with respect to the weights, and we need to create a gradient na with respect to the, bias na in this case. So, kaning, partial derivative of loss, kani siya 'no, gradient here, then ato siyang um, i-associate here 'no. So, let's say, ang weights should be, W minus alpha, and the partial derivative of loss with respect to weights 'no, in this case, and the bias here. So, kani siya gi-derive na ni siya 'no, automatically gi-derive na ni siya. So, here, gist of this kuan 'no, kaning kuan, transformation from a linear regression then added, gradient descent as its optimization na ano, algorithm here. So, unsay gibuhat 'no, ani na lang. So, here gi-adjust nato ang weights and bias para, natay idea on how we will gradually use, let's say maggamit man ta og kuan ani, ang learning rate. So, para ma-reduce nato ang loss sa prediction aning linear regression, para ma-minus-minusan niya ang kuan ba, error with regarding to predicting a certain value. So, as you can see here, so kung ato na ni siyang i-kuan 'no, i-equate. So, what we have here is y is equal to, um, taas kay ni siya na kuan 'no. So, there's a partial derivative of loss over the partial derivative of weight here 'no, niya plus the tong kani. So, karon is na kuan na siya, na-applyan na nato og loss kuan 'no, optimization here 'no, by using gradient descent. So, karon, ma-determine na din nato ang sakto na prediction nga gamay ra og loss, para mao ni ang iyang idea here 'no. So, what we have here 'no, so unsa man 'tong gibuhat na magkuan ni siya kanang automatic mag-compute og loss, and mag-update na din ta sa automatically, ma-update nato ang parameters. For this one 'no, kaning sa iterative nature of gradient descent. So, muna 'tong perminti ginaingon ganina about,
unsa ang gradient descent o kung nanata sa atong model. So kani siyang linear regression is it is a prediction model. Gi-enhance lang nato ang linear regression by means of gradient descent. So it is an additive na, um, additive na feature sa imong linear regression para sakto ang iyang prediction. Somehow kuan lang gamay lang loss sa imong prediction, okay. So karon, kung magkuha na ta sa iyang iterative nature, so mo ni ang gitawag na training process sa by means of using gradient descent. So for first here magkuha ta sa atong, initial parameters sa imong weights. So let's say sa imong neural network na ni mga initial na mga parameters daan 'no. Then, na siya mga values. So what's next here is sa initial niya na parameters iya sang i-compute ang predictions. Then i-compute din ang loss. So let's say na error na 80% kay dako kayo. So karon is iyang i-compute ang gradients dayon based sa katong, um, based sa loss 'no. So i-adjust niya ang parameters. Then i-update niya ang mga parameters dayon. So based sa katong mga weights na karon na update. So mo na to ang imong next na pod diri. So na pod kay new weights based ani. So nag-loop ra ni siya. Hantod depende na sa imong epochs. So obviously ma-terminate na ni siya. So balik-balikon niya ni og kuan. So sige na siya hatag og loss 'no. Let's say 80%. So paghatag niya update din niya sa gradients, then sa parameters. So makita din nato na naay kanang kausaban diri sa loss. So nay ang mga updates kanunay. So dapat gyud ang loss is ma-near to zero or magkuhan siya 'no, until converge 'no, this case. Pero depende na siya sa imong training epochs na time 'no, imong time of training, okey? So here, kuhaan siya 'no, mostly mga illustration on how the algorithm works. So na po tayong mga class 'no, klase-klaseng types sa gradient descent. So we have this kaning batch gradient descent. So, well, in this method, the algorithm uses the entire data set to compute the gradient before updating the parameters. So actually kuan siya, grabe kay ni siya ka-slow you know, kay let's say na kay 1,000,000 dataset mo ipansak niya na ano, i-compute sa niya before mag-update ang each parameter. So karaan ni siya na kuan 'no, optimization technique sa gradient descent na well, bug-at kay siya. Kay a large dataset i-compute niya before mag-update sa parameter sa imong neural nets 'no. So let's say nakoy 10,000 data points. So, well, the algorithm will look at all the 10,000 samples. Then iya sang i-compute ang gradients, then i-update din ang parameters. So, the gist of this kaning BGD or kaning batch gradient descent is tanawon sa model ang tanang data before niya mag-update sa parameters. Kay ang nakakuan pod dayon ang dayon 'no, nakalimot kog hisgot na ang advantage ani niya kay somehow stable ni siya, very stable because kuan siya gi-calculate sa niya tanan sa katong complete gid na dataset 'no. Pero ang disadvantage niya kay hinay gid kay ni siya kay let's say 10,000 let's say images niya, 10,000 images iyang kuan gitan-aw sa niya, gi-check ang gi-compute niya ang gradient. So, kuhan siya kanang grabe kadugay ni siya 'no, na makahatag din siya og output in this case. So, mo na siya di siya nindot kung dako na kay imong data, let's say millions of data. So
kuwan siya, for what I kuan no research about this kuan siya kanang computational expensive kay ni siyang kaning BGD or batch gradient descent. So next here we have the stochastic gradient descent or SGD. Siguro nakapamilyar na mo aning SGD no labi na mag-training mo og neural nets. So let's say kato akong gingon na optimization na gamiton is SGD. So basta naka-try na mo ana. So this one is so instead sa kuan nakanindot po ni instead sa entire dataset, ang SGD updates the parameters using one data point at a time. So meaning magkuhan siya ka ng let's say kung nakoy 10,000 data points, magkuha lang sa sayag isa. Then iyang kuan dayon mag-compute din siya og katong gradients, compute gradients, then updates the parameters. So sige siya kanang kuan, then move na pud siya sa next sample. So ang process ani is isa ra ka data point ang gamiton kada update sa parameters. Because of this, kaning SGD is much faster, especially for large dataset. Pero antay na lang ni siya kaning trade-off, since the data or since kanang kuano, since the update is, based only on one data point, so noisy gid ang imong gradient ani kay kuan man kanang kanunay, mo na ning ang akong giingon class na sa pagkuan sa loss function mag-anana na siya, may mga noisy na kuano hantod maka-converge na siya, mag-anana siya. So mo ni ang kung pag-SGD mo na instance na inani ang iyang graph mag-zigzag or mag-fluctuate because kay kuan man 'no, kay lahi mas hinati na pod sa next na pod. So meaning kuan na pod ang gradient mag-update. So noisy gyud na iyang output. And third is kaning mini batch gradient descent. So, well kaninang method is actually the ginagamit na gini siya ano na most common na used for deep learning kaning mini batch. So instead na katong entire dataset, katong batch gradient is entire dataset, and this one is a single sample per epoch na training. So here is iyang kuanon is let's say sa imong settings ani, so nakoy 10,000 na samples, kaning sa mini batch is puwede ka mag-set 'no, let's say 32 samples per epoch or per batch na lang. So here, let's say 'no natay 32 per batch na examples sa images. So in one epoch natay 32 ka image dayon ikuhanon ka ng as data inputs, then moto ang imong kanon, mag-learn ganyan. Mo na din inyong ikuano, base dayon sa katong output dayon sa inyong first training. So na pod magkuha na pod siya og 32 sa 10K, randomly na siya 'no pagkakuha sa samples. Okay, so the gist of this one is that gina-divide ang dataset into small groups nga gitawag na mini batch 'no, katong giingon diri katong 32, 64. Pero depende na sa kanang capability sa inyong GPU. Kaning 32 class is kanang angay ra ni siya sa mga, graphics na let's say NVIDIA graphics na mga RTX siguro 'no or kuan, kanang nasa 'tong server ron na A100. Siguro makabantay mo sa kuan, sa Google Colab na may mapilian na ano, so A100 na GPU is best for this one 'no, kaning 32 or 64.
Pero kung ang imong kuan graphics is nasa GTX to somehow murag mga first kuan version sa RTX, so puwede ra na siya 16, 18, 20. Pero ayaw lang kayo niyo kuan, i-over ra kayo ang inyong kuano, let's say, kaya man good pod sa inyong mga GTX or RTX ng siguro 32 pero grabe na kana siya ka competition and extensive sa imong hardware. So, dapat friendly po ka sa imong hardware kay lisod sad na imo nang ipansak tanan kuano samples niya wa na kuanan mubarag na na imong kuano imong GPU. So, somehow moinit na siya guys 'no. So, manahingtungdan sa kasagaran maguba ang ilang graphics card tungod sa over kuan kanang tawag ani, over samples na kuan 'no, batches na gikuano so mag-overheat na siya. So, kung ako sa inyo kung laptop inyong gamiton let's say maggamit lang og 10 batch kuno 10 images lang siguro per batch. So, para dili ra pud madawat inyong laptops. Pero kung kuhanin ninyo, kaya niya og kuan og mo-overclock or moinit something degrees of kuano, puwede na ninyo na siya ipatako, okey? So, what else? Next is okey. Okay, here, so we have the local versus global minima. So, in simple machine learning models, like let's say linear regression, so we have the gitawag na kuano kanang 'di ba ang loss ng kuano, loss surface sa isa ka linear regression is kuan siya convex 'no. So, what is convex mean 'no in this case? So, it means that the lost surface looks like katong smooth na bowl shape curve 'no, katong kani, somehow kani siya. So, actually mo ni siya 'no, let's say ako na lang ni drawing. So, ana mo na akong gina-drawing-drawing kanina 'no, so global, kuan ni local and global maxima. So, let's say mo ni ang atong kuano bowl shape curve 'no. So, imagine, if you have, kanang natay ka ng ball. So, let's say we have a ball, ay no, Control Z, Control Z pa ba ni? Okay, erase. Ay nawala na naman. So, what we have here na kasi natay bola. 'Di ba kung ato kaning ball is mo roll diri, eventually moadto gid na siya sa pinaka-lowest point which is this one 'no. So, kani siya class is mo ni ang gitawag na global minimum. Wherein kani siya is the lowest point sa kaning gitawag na bowl shape curve here 'no. So, pasabot ani kay mo ni ang katong, um, lowest loss in this case. So, mo ni ang ang idea sa gradient descent 'di ba, 'to akong gina-discuss balik-balik ganina. So, pangitaon niya ang kisa ang diri 'no sa let's say kung ideal naman ni siya na loss curve na shape curve niya. So, pangitaon piminti sa gradient descent o pangitaon niya piminti ang global minimum. So, mo ni ang kanang algorithm behind the gradient descent, okay. So, ang sa tinuod lang gid pod na ang loss function gyud ani class 'no, kay di man gyud ni inani ka-ideal so nagi na siya somehow magana-ana na siya. Labi ka na loss so let's say here mo ni atong global minimum, pero napoy tendency na sana naka-detect niya diri sa imong training time ba, yan diri na din na yan i-detect na kay man ni siya, puwede man po ni maingon na global minimum ni.
Amo ni na-detect na global minimum sa kwan kay based sa training time 'no or epoch. So mo ni ang akong ginaingon permanente class na why not na i-train sa tingin nimo gyud longer ang imong kuano kay basin di ay in the long run makakita siya og certain value here na diri din makaingon na diri gid ang exact na global, minimum. Depende ra gid na sa imong timplada gid sa imong kuano let's say pagka sa sobrahan na pod nimo og epoch class so naay tendency na mo dako na pod ang imong let's say naka-determine na ka sa ni-converge na siya near to zero nya ni-ana na pod siya. So morning kuan siya class gina gina kuan sa kuano sa pag-training sa ano, sa neural networks ginapangitaan siya og kanang asa mag-cut off para mo discontinued na ang training. So kung once na ma-determine na mo na ni ang na-reach na ni ang global minimum, mo-end na din ang training. So naay technique ang na ginatawag na patience. Ang patience is kuan siya kanang parameter ni siya sa kuano pag-terminate sa isa ka training kung 'di bale kung let's say mo na ni ang kuano ang curve, yan nag-anana siya. Unya nagbalik-balik ra gani ang loss, nagbalik-balik ra ang loss values let's say na nasa 0.2, nag 0.3, nag 0.2 na pod siya balik, mo-cut off na siya diha. Let's say kani siya na scenario is akong gi-answer ani kay 3, kanino 2 day 2, 2 ra kay kaduha ra man ibalik ang certain value. Pero mostly ana class 'no ginakuha 'no is patient is 5 or 10. Kung magbalik-balik na gyapon ang value ana i-cut off niya ang training, okey? Sila 'no kay ato na ni siya ato na ni siya masinati sa atong kuan gyud 'no makita na nato ni siya sa atong laboratory mas masabtan na siyang tanong, okey? What else? Okay, sample here 'no katong sa Python. So, natay function na, let's say unsa man ni siya, let's say mo ni atong equation sa atong kuano, um, a linear let's say mo ni atong, um, kuano kanang equation, let's say ano na lang, atong prediction na equation, prediction na equation in this case. So, karon, let's say kuan siya 'di ba kung naka-squared ang certain kuano 'di ba parabolic. So, parabolic curve siya. So, kuan siya kanang I think naka-try naman mo ka kitag parabol 'no, parabola, okey. So, here naay kuano, based sa kanina equation ani, so the lowest point kung imo ni siyang ipangitaon kung ma-zero na siya ang weights 'no, kay by means of using 3 'no, kakuha mo atong mga roots niya. So, I think nakapamilyar naman ni 'no, so unsay kuhaan ani makapa-zero sa function of this function. Kung 3 ang value niya is 3 so of course ang y niya is 0. So, dali ra kay atong goal 'no, kay pangitanon na nato ang kuan, ang minimum. Pero unsaon man nato ni siya pag means kani siya paggamitan nato og gradient descent. So, of course kung familiar mo sa derivative sa certain kani kung natay function here na naka-squared, so unsaon man ni siya? So, ang derivative ani is, um, kung kapamilyar pa mo ani, so ang derivative ani is kuano, so mogamit ta og katong derivative of an certain ano is 2 minus 1.
or ay no, mali, mali, mali. Sa ato na lang i-proper be. So, natay a(n). So, ang derivative na power man ni exponents. So, n a(n) minus 1 times the derivative of a certain a. Kung nani siya equation. So, obviously, ang answer ani is 2 times w minus 3 niya 2 minus 1 times derivative sa w minus 3 is 1. So, the answer is 2. So, mo ni siya 'no, kung kapamilyar pa mo sa inyong calculus. So, mo ni siya. Then karon since ang atong way around here is how we will kuan dayon, update the W here. So, kani siya is maggamit na din ta og gradient descent. So, let's say gi-gradient na lang ni siya kay katong equation sa gradient 'no. So, dapat may ang imong W diri is kato ng, tong W minus alpha then kato dayong gradient o whatever gradient, okay? So, mo ni karon class, so in this case, pangitahon karon sa gradient here. Okay mo naman itong gradient actually 'no, kaning the derivative sa katong, function. So, karon is mo unsa naman siya, so W is equal to W minus alpha, 2 times W minus 3. So, mao na ni ang imong, equation karon sa optimized na sa katong, um, atong kanina equation. So, mao na imong kuano with gradient descent na para pag-predict sa kuan, W is kuan siya kanang gamay ray loss, okey? So, mo ni ang kuan 'no, somehow use case, simple use case sa gradient descent. So, pero later 'no sa atong laboratory ani, we will kuan na din 'no kung unsaon siya pa-create. So, kani siya class na kuano kung mag-design mo og inyong kaugalingon neural network, dapat kabalo mo sa compute gyud 'no, manually here 'no. Kay mao man na ang idea nun how we will kuan, para na may unsaon siya pag-design 'no or na may template on how to design certain neural networks in this case. So, inani yun day siya 'no, so kailangan siya derive this case. Okay, so karon, we have kuano, I already show you how to use the gradient descent in this case in a simple mathematical equation. So, by means of i-derive man gyud nato ni siya. So, the purpose of gradient descent is just to reduce the error of a certain kuano, a certain equation 'no, is let's say a prediction, okay? So, basta hinumdumon lang nato 'no kung mo naman ni ang the gist inside the gradient descent. So, ato lang hinumdumon na ang gradient descent is designed or optimization kuan siya algorithm to reduce the kuano, it is a technique to reduce the error. Kasi ang iyang model na gigamit is katong let's say natay loss curve. So, ang iyang pangitaon niya ang global minimum o global minima. Okay, once na ma-detect na niya or ma-search na niya ng global minima, so mo na 'to ang mo-converge tanaw 'no sa certain kuan, mo na ni ang best prediction sa isa ka certain certain, ah
prediction model, okay? So, okay, so mo ni ang kuano, sample on how we kuano, compute. Ay, okay. So, sige, so in the meantime, so mo lang sa atong gradient descent. So, I will demo later on how we'll use gradient descent on designing, let's say, mag-try tag linear regression, logistic regression to improve its prediction para minimize ang loss. Okay, so in the meantime, mo sa ni ang sa topic 4. Okay, so I think that's all for this class, and thank you for watching this recorded lecture.